Kamusta? Kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Book of Numbers. Kaibigan, isipin mo muna ito ha. Kung ang Exodus ay parang paglabas ng Israel sa Egypt at ang Leviticus naman ay parang rulebook nila kung paano mamuhay ng banal, ang Numbers, ito naman ang journey journal nila sa wilderness. Pero hindi lang ito simpleng travel diary. Para itong kuwento ng isang pamilya na naglalakbay. Pero paulit-ulit nagkakamali, natututo at minsan nadadapa ulit. Bakit Numbers ang pangalan? Kasi sa simula at bandang dulo ng libro may census, binilang ang mga tao, parang attendance check. Pero hindi lang basta bilang, pinapakita nito kung gaano kalaki ang bayan ng Diyos at kung paano sila naka-organize, parang isang malaking kampo na may sistema. Sa umpisa, maayos ang lahat. Organized ang tribes, bawat isa may lugar sa paligid ng tabernacle. Para silang isang well-planned na army camp ready to move anytime. Si God ang leader nila, parang ultimate guide sa journey. Pero habang tumatagal, doon na lumalabas ang tunay na ugali ng mga tao. Kaibigan, dito makikita mo ang paulit-ulit na pattern. Magrereklamo ang mga tao, magagalit si God, may consequence, tapos magsisisi sila. Parang cycle, di ba? Parang tayo rin minsan. Nagreklamo sila tungkol sa pagkain, nagsawa sa mana. Gusto nila bumalik sa Egypt. Imagine mo ha, gusto nilang bumalik sa pagkaalipin dahil lang sa comfort. Ganun minsan ang tao, mas pipiliin ang pamilyar kahit hindi maganda. May moment din na nagpadala si Moses ng spice sa Promised Land. Maganda ang lupa, flowing with milk and honey. Pero natakot ang karamihan. Sabi nila, hindi natin kaya. Dalawa lang, sina Joshua at Caleb, ang naniwala na kaya nila with God. Dahil sa takot at kawalan ng tiwala, doon nangyari ang isa sa pinakamalungkot na bahagi. Hindi pinayagan ng generation na iyon na pumasok sa Promised Land. Ibig sabihin, 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. Parang lesson ito, kaibigan, kapag hindi tayo nagtitiwala, minsan dadedey ang blessings. May mga interesting na pangyayari rin. Nagrebelde si Korah laban kay Moses at literal na bumuka ang lupa at nilamon sila. May time na kinagat ng ahas ang mga tao, pero gumaling sila kapag tumingin sa bronze serpent, isang simbolo ng faith. Si Balaam, isang propeta, tinangka niyang sumpay ng Israel, pero ang lumabas sa bibig niya ay blessing pa rin. At oo, may donkey na nagsalita, hindi biro, literal. Habang papalapit sa dulo, makita mo na parang new generation na ang Israel. Binilang ulit sila. Iba na ang mindset. Handa na silang pumasok sa Promised Land. So ano ang pinaka-message ng Numbers? Parang sinasabi nito, God is faithful kahit ang tao ay hindi. At isa pang insight, kaibigan, ang journey with God ay hindi laging diretso. Minsan paikot-ikot, minsan mahirap. Pero sa gitna ng lahat, hindi sila iniwan ni God. May haligi ng ulap sa umaga, apoy sa gabi, guidance palagi. Isipin mo ito parang life natin. Minsan nasa wilderness tayo, hindi malinaw ang direction, may struggles, may reklamo. Pero kahit ganun, God is still there, guiding step by step. Ang Book of Numbers, hindi lang tungkol sa bilang ng tao. Ito ay tungkol sa puso ng tao at sa katapatan ng Diyos. Daan-daan lang kaibigan, ang journey ay bahagi ng plano.